Akala ko, ang pag-ibig mo ay langit. Iyon pala, ito ang impyernong susunog sa aking buhay. Isang gabi, isang hagdan, at isang sanggol na hindi man lang nasilayan ng araw. Lahat ay gumuho dahil sa inyong apat. Kinuha ninyo ang lahat sa akin, ang aking dangal, ang aking anak, ang aking katinuan. Ngunit nagkakamali kayo. Hindi ako namatay sa gabing iyon. Ngayon, nagbabalik ako. Hindi para lumaban, kundi para bawiin ang lahat ng sa akin at hayaan kayong malunod sa sarili ninyong kasalanan. Handa na ba kayong harapin ang tunay na Amara? Wala nang kwenta si Amara sa buhay ko, Sofia. Para na lang siyang lumang kasangkapan dito sa bahay na nakakasawa ng tingnan. Kung hindi lang dahil sa mga lupain at pamanang hawak niya, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Ang bawat salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Amara, dahan-dahan at walang paalam. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang master bedroom. Bit-bit ang isang maliit na tray ng sariwang prutas at paboritong kape ni Emilio. Ngayong araw ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Sa ibaba, sa kusina, ay kanina pa kumukulo ang niluluto niyang adobo. Ang recipe na itinuro pa sa kanya ng kanyang yumaong ina. Ang putahing naging paborito ni Emilio simula noong magkakilala sila sa unibersidad. Buong umaga siyang nagpagod, tiniis ang hapdi ng likod at ang paminsan-minsang pagkahilo. Mairaos lamang ang espesyal na hapunang ito. Sa loob ng bulsa ng kanyang apron, naroon ang isang maliit na stick na may 2 pulang guhit, ang bunga ng halos 1 dekada nilang paghihintay at pagdarasal. Ngunit ang halimuyak ng laurel at paminta ay tila biglang naglaho, napalitan ng mapait na lasa ng pagtataksil. Kawawa naman pala ang best friend natin. Narinig ni Amara ang boses ni Bianca, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang taong pinahiram niya ng pera noong malubog ito sa utang. Pero aminin mo, Emilio, mas masarap ang kape na tinitimpla ko kaysa sa kanya, di ba? Sinundan ito ng isang malanding hagik-gik mula kay Clara, ang pinakatahimik at tila pinakamabait sa kanilang magkakaibigan. Huwag naman kayong ganyan. Malaki rin ang naitulong ni Amara sa atin. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong mga mamahaling bag na ito. At kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makukuha ang mga kontrata sa kumpanya. Dagdag ni Emilio. At ramdam ni Amara ang lamig ng boses ng asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at dangal. Kaya hayaan niyo na siyang magpakamartir sa kusina. Pagkatapos pirmahan ang huling dokumento ng mana niya sa susunod na buwan, ako na mismo ang maghahatid sa kanya sa pinto. Sofia, ikaw na ang papalit sa pwesto niya rito. Nabitawan ni Amara ang hawak na tray. Ang tunog ng pagbagsak ng seramika sa sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang mundo na nagkakapiraso. Ang mga piraso ng prutas ay humampas sa kanyang paanan, ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya nakaramdam ng galit sa sandaling iyon. Tanging isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masayang naghahanda ng sorpresa, ngayon ay nanginginig at tila nawalan ng lakas. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang munting buhay sa loob niya, ang regalong inaakala niyang magbubuklod sa kanilang pamilya, ay tila nanginginig din sa takot. Sa gitna ng kadilimang ito, dahan-dahang umatras si Amara. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat. Tila ayaw tanggapin ng kanyang balintataw ang katotohanang nakita sa siwang ng pinto, ang kanyang asawa na nakayakap kay Sofia, habang sina Bianca at Clara ay nakaupo sa kanyang kama, humahalakhak na parang mga hyena sa gitna ng gabi. 10 taon. 10 taon siyang nagsilbi bilang isang masunuring asawa. 10 taon siyang naging sandalan ng mga kaibigang akala niya'y pamilya. Lahat ng pagtitiis, lahat ng pagpapakumbaba
lahat ng utang na loob na kanyang itinanim. Ito ba ang magiging ani niya? Ang ituring na isang lumang kasangkapan? Ang tawaging basura sa sarili niyang pamamahay? Tumigil siya sa dulo ng pasilyo kung saan nakasabit ang kanilang wedding portrait. Sa larawang iyon, nakangiti silang dalawa ni Emilio, puno ng pangako at pag-asa. Ngunit ngayon, ang mga ngiting iyon ay tila mga uod na kumakain sa kanyang kaluluwa. Diyos ko, ang tanging naibulong niya, ang boses ay parang isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Ano ang gagawin ko? Saan ako pupunta sa gitna ng ulan na ito? Wala siyang ibang narinig, kundi ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso, na tila isang batingaw na nagbababala ng isang paparating na unos. Isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan, isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Kung ang lahat ng pagmamahal na ibinigay mo ay naging lason, may natira pa bang bahagi sa iyo na karapat-dapat pang mabuhay? Tumalikod siya, hindi para bumaba at lumaban, kundi para hanapin ang huling piraso ng kanyang natitirang lakas bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang katinuan. Ngunit sa kanyang pagpihit, nakita niya ang isang anino sa dulo ng hagdan, si Lola Remedios, ang kanyang biyenan, na may hawak na tungkod at nakatingin sa kanya ng may halong habag at pangamba. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito, Amara. Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ka at araw-araw kong pinagsisihan ang bawat sandaling kasama kita. Ang boses ni Emilio ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan, tumatagos sa buto ni Amara habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kanilang silid. Ang tray na bumasag kanina sa pasilyo ay naiwan doon, isang saksi sa kanyang pagkawasak. Ngunit ang mas masakit ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ng asawa. Walang bahid ng pagsisisi, walang bakas ng pagmamahal. Sa likod ni Emilio, ang tatlong babaeng itinuring ni Amara na mga kapatid ay dahan-dahang tumayo. Hindi para humingi ng paumanhin, kundi para ayusin ang kanilang mga damit nang may mapang-uyam na ngiti sa kanilang mga labi. Amara, huwag ka nang mag-eskandalo rito. Mahiya ka naman sa sarili mo. Buong kagaslawang sabi ni Sofia habang dahan-dahang lumalapit kay Emilio at humahawak sa braso nito. Sabi nga ni Emilio, di ba? You're just a burden, isang pabigat na kailangang tanggalin para makahinga kami ng maluwag. Gusto ni Amara na sumigaw. Gusto niyang saktan ng mga taong nasa harap niya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya ay ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Hinigpitan niya ang hawak sa maliit na stick sa loob ng kanyang bulsa, ang ebidensya ng bagong buhay na dapat sana ay magdadala ng liwanag. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa nanginginig niyang mga labi. Emilio, binigay ko ang lahat. Ang yaman ng mga magulang ko, ang oras ko, ang buong pagkatao ko, para lang maging maayos ang buhay mo. Bianca, Clara, pinatuloy ko kayo rito noong wala kayong matuluyan. Ganito ba ang kabayaran sa lahat ng utang na loob ninyo? Tumawa si Bianca, isang tawang puno ng panunuya na tila kumakalos sa pandinig ni Amara. Utang na loob? Amara, masyado kang nagmamalinis. Binigay mo ang lahat dahil yun lang ang alam mong gawin para hindi ka iwanan. Pero tingnan mo, kahit anong gawin mo, nakakasawa ang kabutihan mo, nakakasuffocate ang pagiging perpekto mo. Dahan-dahang lumakad si Emilio patungo kay Amara. Ang bawat hakbang nito ay tila isang banta. Ibigay mo sa akin ang dokumento para sa lupain sa Batangas, Amara. Pagkatapos noon, malaya ka na. Maaari mo nang dalhin ang lahat ng drama mo sa labas ng bahay na ito. You're mentally unstable, everyone knows that. Kung ayaw mong mabulok sa mental hospital, pirmahan mo ang mga papel. Hindi ako baliw. Sigaw ni Amara, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Kayo ang baliw! Mga traidor kayo! May dala akong magandang balita para sa atin, Emilio.
Magkakaroon na tayo ng anak. Isang nakabibining katahimikan ang namayani sa silid. Ngunit ito ay agad ding naputol ng isang marahas na halakhak mula kay Emilio. Anak, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Pagkatapos mong makitang ganito kami rito, gagamit ka ng ganyang kasinungalingan para lang manatili ako sa tabi mo? You're pathetic, Amara. Sinubukan ni Amara na ipakita ang pregnancy test, ngunit mabilis na hinablot ni Emilio ang kanyang braso. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang galit at puot ay tila nagliyab sa paligid. Ang tatlong kaibigan ay nanonood lamang, tila isang palabas na kinatutuwaan nila ang bawat hapdi at luha ni Amara. Bitawan mo ako. Pagmamakaawa ni Amara habang pilit na kumakawala. Emilio, totoo ito. Masasaktan ng bata. Wala akong pakialam. Sigaw ni Emilio habang pilit itinataboy si Amara patungo sa bukana ng hagdanan. Wala akong gustong maging anak mula sa isang babaeng tulad mo. Isang malakas na pagtulak ang ginawa ni Emilio. Isang pagtulak na puno ng lahat ng kanyang puot at pagkamuhi. Ang lahat ay tila tumigil sa pag-ikot para kay Amara. Naramdaman niya ang hangin sa kanyang likuran, ang kawalan ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling nakita niya ay ang malamig na mukha ng kanyang asawa at ang mga nakangising mukha ni na Sofia, Bianca at Clara na tila mga demonyong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Ang marahas na paghampas ng kanyang katawan sa bawat baitang ng matigas na kahoy na hagdanan ay lumikha ng isang serye ng mapurol na tunog na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang sakit ay hindi mailarawan. Tila ang bawat buto sa kanyang katawan ay sabay-sabay na nadudurog. Sa huling baitang, ang kanyang katawan ay humandusay, walang galaw, habang ang lamig ng sahig ay unti-unting sumasanib sa kanyang balat. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy mula sa kanyang hita. Tinitina ang kanyang puting apron ng kulay ng kamatayan. Ang dulo ng kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit bago tuluyang mawala ang kanyang katinoan, narinig niya ang boses ni Emilio mula sa itaas. Walang bahid ng pag-aalala. Linisin niyo ang kalat na yan. Siguraduhin ninyong walang makakaalam na nangyari ito sa loob ng bahay. Sa huling sandali ng kanyang malay, isang tanong ang nag-iwan ng bakas sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na nakaukit sa dilim. Kung ang katarungan ay bingi at ang langit ay tila nakapikit, sino ang pakikinggan ng isang kaluluwang kinuhaan ng lahat? Pati na ang pagkakataong maging isang ina. Wala na ang anak mo, Amara. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa sarili mong kapabayaan. Sinasabi ko na sa'yo, hindi mo kayang maging isang ina dahil sa sira mong kaisipan. At ngayon, pati ang mundong ito ay naniniwala na ang pagkahulog mo sa hagdan ay bunga ng sarili mong pagwawala. Ang mga salitang yon ni Emilio ang unang bumati kay Amara nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot at ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay nagdadala ng matinding hapdi. Ang paligid ay nababalot ng amoy ng disinfectant, isang amoy na habang buhay na niyang iuugnay sa pinakamaitim na sandali ng kanyang buhay. Ngunit ang mas matindi sa hapdi ng kanyang mga sugat ay ang pakiramdam ng isang malaking puwang sa kanyang kalooban. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang nangangatog na kamay at ipinatong ito sa kanyang tiyan. Ang dating umbok na puno ng pag-asa, ngayon ay patag na at malamig. Wala na ang munting pintig. Wala na ang pangarap na binuo niya sa loob ng ilang linggong lihim na kaligayahan. Isang matalas na tunog mula sa makina sa gilid ng kanyang kama ang tila nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang pagdurusa. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa. Bakit ka umiiyak? Bulong ni Emilio habang dahan-dahang yumuyuko sa kanyang mukha. Sa paningin ng iba, tila ito ay isang asawang nag-aalala. Ngunit para kay Amara, ang kanyang mukha ay mukha ng isang mamamatay tao. Sabi ng doktor, masyado kang naging depressed
Nagkaroon ka raw ng matinding hallucination, kaya ka nagwala sa itaas ng hagdan. Pinanindigan na yon ni na Sofia. Sila ang mga saksi kung paano ka naging marahas sa sarili mo. Naramdaman ni Amara ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ikaw, ikaw ang nagtulak sa akin. Hirap na sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Lalong lumawak ang mapait na ngiti ni Emilio. Sino ang maniniwala sa iyo? Isang babaeng may medical record na ng depression at unstable behavior? Inayos ko na ang lahat, Amara. Sa oras na lumabas ka rito, isang dokumento na lamang ang kailangan ko at dadalhin ka na namin sa isang pasilidad kung saan hindi mo na kailangang mag-isip pa. Doon, ligtas ka. At ligtas din ang yaman mo sa mga kamay ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang tunay na kahulugan ng pagiging buhay, ngunit patay na ang kaluluwa. Ang taong pinangakuan niya ng habambuhay ay siya palang kukuha ng lahat sa kanya. Ang kanyang anak, ang kanyang dangal, at maging ang kanyang kalayaan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse upang palitan ng kanyang swero. Sandaling lumayo si Emilio upang makipag-usap sa doktor sa labas, dala ang kanyang maskara ng isang nagdadalamhating asawa. Sa gitna ng katahimikan, habang inaayos ng nurse ang kanyang higaan, naramdaman ni Amara ang isang mabilis na pagdikit ng papel sa kanyang palad. Nagulat siya, ngunit hindi siya gumalaw. Ang nurse, na may malungkot na mga mata, ay tumingin sa kanya ng makahulugan bago mabilis na lumabas ng silid. Nang masiguro niyang wala nang nakatingin, dahan-dahang binuksan ni Amara ang kanyang palad. Isang maliit at lukot na papel ang naroon. Sa loob nito, may nakasulat na ilang salita sa Tagalog na tila isang huling hininga ng pag-asa. Huwag kang bibigay. Hindi ka nag-iisa. Hanapin mo si Lola Remedios bago kanila mailipat. May alam siya. Sariwa pa ang hapdis sa kanyang katawan at ang bigat ng pagkawala ng kanyang anak ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Ngunit ang maliit na papel na yon ay nagdala ng isang bagong uri ng init. Isang apoy na hindi nanggagaling sa pag-ibig, kundi sa isang matinding kailangan para sa katarungan. Paano ka lalaban sa isang mundong naniniwala ng ikaw ay baliw? At ano ang lihim na hawak ni Lola Remedios na labis na kinatatakutan ni Emilio? Tumingin si Amara sa bintana ng ospital kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Ang dilim ay paparating na, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot dito. Dahil sa loob ng kanyang nawasak na puso, isang panunumpa ang unti-unting nabubuo. Kung kailangang maging baliw upang mabuhay sa mundong ito ng mga traidor, magiging pinakamatalinong baliw siya na makikilala nila. Ang pasasalamat ay isang salitang hindi kailanman natutunan ng mga taong ang puso ay gawa sa bato. Nakatitig si Amara sa puting kisame habang ang bawat alaala ng nakaraan ay tila mga aninong pilit siyang sinasakal sa loob ng malamig na silid ng ospital. Bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong babaeng minsan niyang itinuring na higit pa sa tunay na kapatid. Sina Sofia, Bianca at Clara, ang mga best friends na kasama niya sa bawat tawa at iyak. Ngunit ngayon, sa halip na yakap ng pakikiramay, ang dala nila ay ang mapait na amoy ng pabango na tila nanunukso sa kanyang kalagayan. "Oh, Amara, gising ka na pala," bungad ni Bianca habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. "Hindi mo ba alam kung gaano kami napagod sa pag-aasikaso sa bahay mo habang nandito ka? Ang gulo-gulo ng kwarto mo, kaya minabuti na naming iligpit ang mga gamit mo." Naramdaman ni Amara ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi mula sa mga sugat ng kanyang pagkahulog, kundi mula sa kawalang hiyaan ng mga taong nasa harap niya. "Lahat ng gamit ko?" Mahinang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos sa katahimikan. "Lahat," sagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. "Wala ka na namang babalikan doon, di ba?" sabi ni Emilio.
Mas mabuting ilipat na ang lahat ng pag-aari mo sa pangalan niya para hindi ka na ma-stress. Masyadong malaki ang bahay na yon para sa isang katulad mo. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa isip ni Amara ang nakaraan. Naalala niya kung paano niya binayaran ang operasyon ng ina ni Sofia noong wala silang kahit isang duling. Naalala niya kung paano niya pinatira si Bianca sa kanyang guest room nang palayasin ito ng kanyang asawa at kung paano niya binigyan ng puhunan si Clara para makapagsimula ng maliit na negosyo. Ang bawat sakripisyo niya ay tila mga butil ng palay na kanyang itinanim, ngunit ang umani ay mga peste na ngayon ay lantarang kumakain sa kanyang buhay. Nakalimutan niyo na ba? Tanong ni Amara, habang pilit na ibinabango ng kanyang nangangatal na katawan. Pinatuloy ko kayo sa buhay ko. Binigay ko ang lahat ng tulong na kailangan ninyo. Utang na loob. Wala ba kayong kahit kaunting utang na loob? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Clara. Amara, huwag mong isumbat sa amin ang mga bagay na kusa mong ibinigay. Ginawa mo yon dahil gusto mong magmukhang bayani. Gusto mong laging ikaw ang nakatataas, ang tagapagligtas. Ngayon, sino ang kailangang iligtas? Lumapit si Sofia sa gilid ng kanyang higaan at bumulong. Ang kanyang hininga ay tila lason sa pandinig ni Amara. Wala ka ng kakampi, Amara. Ang mga dokumento ng lupain mo ay sa amin na. Ang asawa mo ay nasa piling ko na. At ang anak na ipinagmamalaki mo, wala na rin, di ba? Isang malaking basura na lang ang natitira sa'yo. Nais ipagsigawan ni Amara ang lahat ng kanyang puot, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinik na bumabara. Ang sakit ng mawalan ng anak ay hinaluan ng sakit ng marinig ang mga salitang iyon mula sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Lumabas kayo, bulong ni Amara. Lumabas kayo sa silid na ito. Huwag kang mag-alala, aalis na kami, sabi ni Bianca habang tinitingnan ang sarili sa salamin. May appointment pa kami ni Emilio para sa isang dinner party. Sayang, hindi ka makakasama. Mukhang mas bagay sa iyo ang magsuot ng puting damit na may mga taling nakagapos sa likod. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang katahimikan ay tila isang malaking kumot na nagpabigat sa bawat hininga ni Amara. Ang bawat salita nila ay tila mga pako na itinusok sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang bagay ang unti-unting nagbabago sa loob niya. Ang kanyang kabutihan ay naging lason, ngunit ang lasong ito ang magsisilbing gamot upang magising ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang kinalimutan. Muli niyang tiningnan ang lukot na papel na iniwan ng nurse. Ang pangalan ni Lola Remedios ay tila isang parola sa gitna ng madilim na dagat. Bakit siya tinutulungan ng kanyang dating biyenan? At ano ang tunay na motibo ni Emilio sa pagpilit na makuha ang lahat ng kanyang lupain? Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan sa labas ng ospital, kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ngunit para kay Amara, ang bawat patak ng ulan ay tila isang paalala na ang lahat ng dumi ay kailangang hugasan bago muling sumikat ang araw. Kinuha niyo ang lahat sa akin, bulong ni Amara sa hangin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliliyab sa isang bagong uri ng determinasyon. Ngunit ang hindi niyo alam, ang isang taong wala nang natitira ay ang pinakamapanganib na kalaban. Sa huling sandali ng kabanatang ito, habang nakatitig si Amara sa madilim na bintana, nakita niya ang sariling refleksyon. Hindi na ito ang Amara na madasalin at laging nakayuko. Ito ang simula ng isang bagyo na walang sino mang makakapigil. Ngunit paano siya makakatakas sa mga bantay ni Emilio? At ano ang gagawin niya kung malaman niyang ang pinakamasakit na bahagi ng plano ng kanyang asawa ay magsisimula pa lamang bukas ng umaga? Wala ka ng puwang sa mundong ito, Amara. Bukas na bukas din, kakalimutan na ng lahat na nag-eksista ang isang tulad mo. Ang pangalan mo ay magiging isang malabong alaala na lamang ng isang babaeng nawala sa katinoan. Ang boses ni Emilio sa kabilang linya ng telepono
ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng mga ospital. Ibinaba ni Amara ang handset. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at tila nawalan na ng pakiramdam. Ang bawat salita ng asawa ay tila isang mabigat na semento na unti-unting nagbabaon sa kanya sa hukay ng kawalan. Sa labas ng bintana, ang langit ng Maynila ay nababalot ng makapal at itim na ulap. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, tila nakikiramay sa isang kaluluwang unti-unti nang nauubos. Nakatingin si Amara sa kanyang mga paa nang walang saplot. Ang mga sugat mula sa kanyang pagkahulog ay tuyo na. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay sariwa pa at patuloy na nagdurugo. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang higaan. Ang bawat galaw ay isang pagtitiis. Ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban sa bigat ng kanyang dibdib. Isang lumang duster lamang ang suot niya, ang damit na ibinigay ng nurse na kumuha ng kanyang awa. Wala na ang kanyang mga mamahaling sutla, wala na ang kanyang mga alahas na ginto, at higit sa lahat, wala na ang munting buhay na dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang mensahe ni Lola Remedios. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Dahil sa pagsikat ng araw, ang mga tauhan ni Emilio ay darating upang dalhin siya sa isang madilim na pasilidad kung saan tuluyan na siyang mawawala sa paningin ng mundo. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahang binuksan ni Amara ang pinto ng kanyang silid. Ang pasilyo ng ospital ay nababalot ng madilim at malamig na ilaw ng fluorescent. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na nagbababala ng panganib. Bawat aninong gumagalaw sa dingding ay tila isang kamay ni Emilio na pilit siyang hinihila pabalik sa kadiliman. Nang makarating siya sa likurang bahagi ng ospital, ang malamig na hangin ng gabi ay agad na humalik sa kanyang balat. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahan noong una, hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila nais lunurin ang buong lungsod. Hindi tumigil si Amara. Naglakad siya sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga paa ay humahapdi sa bawat pagkiskis sa magaspang na kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit para sa kanya, ito ay isang uri ng paglilinis. Nais niyang hugasan ang amoy ng pagtataksil, ang amoy ng ospital, at ang amoy ng kamatayan na tila nakadikit na sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakarating siya sa tabing dagat. Ang Manila Bay ay galit. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato na tila mga galit na dambuhala. Tumayo si Amara sa gilid ng breakwater. Ang kanyang basang-basang damit ay nakadikit sa kanyang payat na katawan. Tumingin siya sa malawak at madilim na karagatan. Isang hakbang na lang at matatapos na ang lahat. Isang hakbang na lang at makakasama na niya ang kanyang anak. "Anak ko!" Bulong niya. Ang kanyang boses ay nalunod sa dagundong ng dagat. "Hintayin mo si Mommy. Darating na ako." Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang sumuko sa lamig ng tubig, nang maramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang hawak na hindi marahas, kundi puno ng isang uri ng lakas na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang matandang babae ang nakatayo sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Nakasuot ito ng isang simpleng kapote at may hawak na isang malaking payong na tila handang protektahan ang buong mundo. "Hindi pa ito ang iyong katapusan, anak," sabi ng matanda. Ang boses nito ay kalmado sa gitna ng unos. Ang dagat ay hindi lugar para sa mga taong mayroon pang gagawin. Ang iyong anak ay hindi na naisin na makita kang sumusuko sa ganitong paraan. "Sino ho kayo?" tanong ni Amara. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig. "Ako si Aurora," sagot ng matanda. "Isang kaibigan ni Remedios. Matagal ka na naming hinahanap. Halika na."
bago ka pa tuluyang lamunin ng lamig ng gabing ito. Sa gitna ng kawalang pag-asa, naramdaman ni Amara ang isang maliit na kislap ng init sa kanyang puso. Ang pangalan ni Lola Remedios ay tila isang selyo ng katotohanan. Dahan-dahan siyang sumunod kay Lola Aurora patungo sa isang lumang sasakyan na naghihintay sa di kalayuan. Sa loob ng sasakyan, iniabot ni Lola Aurora ang isang tuyong kumot at isang maliit na sapatos ng sanggol. Isang sapatos na ganchilyo na kulay puti. Ito ay nakita sa iyong silid bago ka ilipat. Isang paalala na ang iyong pag-ibig ay totoo at ang iyong sakit ay may katuturan. Nayakap ni Amara ang maliit na sapatos at doon, sa loob ng madilim na sasakyan, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong, sa wakas ay nakawala ang kanyang mga hikbi. Isang iyak na hindi lamang para sa kanyang pagkawala, kundi para sa kanyang muling pagsilang. Saan tayo pupunta? Tanong ni Amara. Pagkatapos ng mahabang sandali, tumingin sa kanya si Lola Aurora nang may seryosong mukha. Malayo rito, sa isang lugar kung saan ang pera ni Emilio ay walang kapangyarihan. Sa Singapore, Amara, doon ka muling bubuo ng iyong sarili. Doon mo itatayo ang iyong kaharian hanggang sa dumating ang araw na ikaw na ang haharap sa kanila nang hindi na yumuyuko. Tumingin si Amara sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod na unti-unting lumalayo. Ang kanyang puso ay sugatan, ang kanyang katawan ay mahina. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang isang bagay na mas matindi kaysa sa pag-ibig ni Emilio. Naramdaman niya ang galit na may kasamang layunin, ngunit paano sisimulan ng isang babaeng walang kahit isang duling ang muling pagbangon sa isang dayuhang lupa? At anong sakripisyo ang hihilingin sa kanya ni Lola Aurora kapalit ng kalayaang ito? Habang ang sasakyan ay patungo sa paliparan, isang anino ang nakamasid sa kanila mula sa di kalayuan. Isang aninong may hawak na telepono at mabilis na nagtatype ng mensahe. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sakit, Amara. Malamig ngunit matatag na, sabi niya. Hindi ka matutulungan ng galit o awa kung gusto mong makabangon muli. Ang mundong haharapin mo ay mabigat at puno ng pagsubok. Kaya kailangan mong maging matatag at malinaw ang isip. Pinagmasdan niya ang babae bago muling nagsalita. Kung gusto mong mabawi ang buhay mo, magsimula ka sa pagtayo sa sarili mong mga paa at huwag hayaang sirain ka ng nakaraan. Ang mga salitang yon ni Lola Aurora ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa gitna ng marangyang penthouse sa Singapore. Nakatayo si Amara sa harap ng malawak na bintanang salamin, tanaw ang nagniningning na mga ilaw ng Marina Bay. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na sapatos na ganchilyo ng kanyang anak. Ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na hindi niya binitawan. 5 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin niya ang Maynila na sugatan, durog, at walang kahit na anong pangalan. Ngayon, sa ilalim ng gabay ni Lola Aurora, ang dating Amara, na madasalin at laging nakayuko, ay dahan-dahang nilalamon ng isang bagong pagkatao. Hindi ko alam kung kaya ko, Lola. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng panginginig. Tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko pa rin ang tawa nila. Nararamdaman ko pa rin ang sakit ng bawat baitang ng hagdanan sa aking likod. Lumapit si Lola Aurora at hinawakan ang kanyang baba. Pinilit siyang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ang sakit ay isang guro, Amara. Huwag mo itong itago. Gamitin mo itong gasolina para sa iyong ambisyon. Sa loob ng 5 taon, tinuruan kita kung paano magbasa ng mga numero, kung paano manipulahin ang merkado, at kung paano basahin ang kasakiman ng tao. Hindi kita dinala rito para lang maging isang magaling na negosyante. Dinala kita rito para maging isang sandata. Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang sapatos ng sanggol sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito ay ang kanyang bagong pasaporte. Wala na ang pangalang Amara de la Riva. Ang nakasulat doon
ay Mara Aurora, isang pangalang binuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang bawat araw sa Singapore ay naging isang pagsasanay sa disiplina, mula sa pag-aaral ng iba't ibang wika hanggang sa pag-unawa sa pinakamasalimuot na transaksyon sa pananalapi. Tiniis niya ang mga gabing walang tulog, ang mga hapdi ng kanyang katawan, habang nag-e-ensayo ng tamang tindig at pananalita. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro amoy ng bawang at sibuyas, ngayon ay amoy mamahaling pabango at tinta ng mga kontrata. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, ang kanyang puso ay nananatiling isang silid na puno ng multo. May mga gabi pa rin na nagigising siyang pawisan, hinahanap ang munting pintig sa kanyang tiyan na kailanman ay hindi na niya mararamdaman. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga stock reports, pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang itim na folder. "Mara, ito na po ang report na hinihingi ninyo tungkol sa kumpanya sa Pilipinas." Naramdaman ni Amara ang isang kakaibang kilabot sa kanyang batok. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Doon, nakita niya ang larawan ni Emilio. Mukhang tumanda ito, may mga gatla na sa noo, at hindi na kasing kinis ng dati ang kanyang mga kasuotan. Ayon sa report, ang kumpanya ni Emilio ay dumaranas ng matinding krisis. Ang mga maling desisyon at ang lantarang paglustay ng pera ni na Sofia at Bianca ay unti-unting sumisipsip sa huling pondo ng kumpanya. Bankruptcy! Bulong ni Amara, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagsisimula na ang katarungan ng langit, ngunit hindi sapat na makita ko lang silang bumagsak. Gusto kong ako ang maghila sa kanila pababa. "Handa ka na ba, Mara?" tanong ni Lola Aurora, nakapapasok lang sa silid. Nagpadala na ng paanyaya si Emilio sa Aurora Holdings. Naghahanap sila ng bagong investor, isang huling pagkakataon para maisalba ang kanilang kumpanya mula sa paglubog. Humarap si Amara sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Amara na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng diamante at ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang tore. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na blazer na tila isang baluti. "Higit pa sa handa, Lola," sagot ni Amra. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. "Ipaparamdam ko sa kanila kung anong klaseng laso ng itinanim nila sa akin. Babalik ako sa Pilipinas hindi para makipag-ayos, kundi para bawiin ang bawat sentimo, bawat lupa, at bawat patak ng luha na kinuha nila sa akin." Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang legal team. "Ihanda ang private jet. Aalis tayo bukas ng umaga. Sabihin ninyo sa mga De La Riva, ang investor mula sa Aurora Holdings ay darating na." Habang nakatitig sa report ng pagbagsak ni Emilio, isang tanong ang naglaro sa isip ni Amara. Sa oras na magkaharap sila, makikilala pa ba nila ang babaeng pinatay nila sa loob ng sarili nilang tahanan? O ang makikita nila ay isang multo na bumalik upang kunin ang kanilang mga kaluluwa? Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa sapatos ng sanggol bago ito dahan-dahang itinago sa loob ng kanyang bag. Ang panahon ng pag-iyak ay tapos na. Ngayon, ang panahon ng pag-aani ay magsisimula na. Maligayang pagbabalik sa Pilipinas, Mara. Ang boses ng piloto sa loob ng private jet ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Habang dahan-dahang bumababa ang sasakyang panghimpapawid sa paliparan ng Maynila, nakatingin si Amara na ngayon ay kilala bilang Mara Aurora sa mga ilaw ng lungsod sa ibaba. 5 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin niya ang lupang ito na duguan, basang-basa sa ulan, at itinuturing na basura. Ngayon, ang hanging sumalubong sa kanya ay kasing init pa rin ng dati, ngunit ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay kasing lamig na ng yelo. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang presidential suite ng isang sikat na hotel sa Makati. Sa harap ng salamin, tinitingnan niya ang kanyang sarili.
Nakasuot siya ng isang makinang na puting gown na hapit sa kanyang katawan, sumisimbolo sa kadalisayan na pilit nilang dinumihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na wala ng bakas ng takot. "Ma'am, handa na po ang lahat sa ballroom." Ulat ng kanyang assistant na si Rina. Nandoon na po si Ginoong Emilio de la Riva at ang kanyang mga kasama. Kanina pa po sila hindi mapakali sa paghihintay sa inyo. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Hayaan mo silang maghintay, Rina. Ang mga taong desperado ay kailangang matutong magtiis. Sa loob ng malawak na ballroom, balot ng kaba at pag-asa ang atmosfera. Nakatayo si Emilio sa gitna ng silid. Pilit na inaayos ang kanyang mamahaling tuxedo na tila hindi na kasing komportable gaya ng dati. Sa tabi niya ay si Sofia na nakasuot ng isang pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon habang sina Bianca at Clara ay abala sa pag-inom ng wine upang itago ang kanilang pangamba. "Sigurado ka ba, Emilio? Ito na ba ang CEO ng Aurora Holdings?" Tanong ni Sofia, ang boses ay puno ng pagkairita. 2 oras na tayong naghihintay rito. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? "Tumahimik ka, Sofia," saway ni Emilio. "Siya lang ang tanging pag-asa natin. Kung hindi siya mag-i-invest, bukas na bukas din ay kukunin na ng bangko ang lahat ng ari-arian natin. Pati ang bahay na tinitirhan ninyo, mawawala." Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng usapan ay tila naputol at ang bawat mata ay nabaling sa bukana. Walang anumang ingay ng trompeta. Tanging ang marahas at matatag na paghampas ng mga takong ni Mara sa makintab na marmol ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Naglakad siya ng may awtoridad. Ang bawat hakbang ay tila isang sampal sa alaala ng mga taong naroon. Nang makarating siya sa gitna, tumigil siya sa tapat ni Emilio. Naramdaman ni Emilio ang isang kakaibang pamilyar na amoy. Ang amoy ng sampagwita na hinaluan ng mamahaling French perfume. Nanindig ang kanyang balahibo. Tumingin siya sa mukha ng babaeng nasa harap niya at sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. "Magandang gabi, Ginoong de la Riva." Panimula ni Mara. Ang boses ay malalim, kalmado, at puno ng kapangyarihan. "Ako si Mara Aurora, ang CEO ng Aurora Holdings. Balita ko, kailangan mo ng tulong ko." Si Bianca ay nabitawan ang kanyang baso ng wine na lumikha ng isang mapurol na tunog sa sahig habang kumakalat ang pulang likido na tila dugo. Nanlaki ang mga mata ni Sofia habang si Clara ay napahawak sa kanyang dibdib. "Amara?" Pabulong na tanong ni Emilio. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. "Ikaw ba yan?" Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Mara. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Emilio. Ang titig na dati ay puno ng pag-asinta ngayon ay puno na ng panghuhusga. "Mara, ang pangalang iyon ay matagal na nating ibinaon sa ilalim ng hagdanan ng iyong bahay. Di ba, Emilio? Kasama ng lahat ng kasinungalingan ninyo." Huminga ng malalim si Mara at lumingon sa 3 babae na ngayon ay tila mga basang sisiw sa gilid. "Gaya ng sinabi ko, nandito ako bilang isang investor. Ngunit bago natin pag-usapan ng pera, gusto ko munang malaman, kumusta ang pakiramdam na makita ang isang multo na may hawak ng inyong kapalaran?" Hindi makapagsalita si Emilio. Ang pawis ay nagsimulang gumulong sa kanyang sentido. Ang babaeng itinaboy niya ng walang awa ay nakatayo sa harap niya ngayon. Hindi na humihingi ng pag-ibig, kundi nagdidikta ng kanyang bukas. "Mara, hindi namin ginusto ang nangyari noon." Pagmamaang-maangan ni Bianca, pilit na lumalapit. Itinaas din ni Mara ang kanyang kamay, isang hudyat upang patigilin ito. "Huwag mong dungisan ang hangin ng iyong mga palusot, Bianca. Nandito ako para sa negosyo. At sa negosyo, ang tanging mahalaga ay kung sino ang may kapangyarihan."
Tinitigan ni Mara ang bawat isa sa kanila, ninanamnamang takot na nakikita sa kanilang mga mata. Na ito ay 5 taon niyang ipinanalangin, ngunit natuklasan niya na ang paghihiganti ay mas matamis pala kapag isinisilbi itong malamig at may kasamang ngiti. Magkita tayo sa opisina ko bukas ng 8:00 ng umaga, Emilio, sabi ni Mara habang tumatalikod. Huwag kang mahuhuli dahil bawat minutong paghihintay ko ay katumbas ng isang ari-arian mong kukunin ko. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman ni Mara ang bigat ng kanyang maliit na bag. Naroon pa rin ang sapatos ng kanyang anak. Isang paalala na ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Bakit tila may kung anong kaba sa mukha ni Clara na hindi maipaliwanag? At ano ang lihim na dokumentong hawak ni Lola Remedios na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubunyag sa gitna ng pagbabalik ni Mara? Sa dilim ng pasilyo, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya. Isang taong hindi niya inaasahang makita sa gabing iyon. Ang dumi mo na, Clara. Parang yung budhi mo lang na hindi na kayang linisin ng kahit anong pagsisisi. Ang boses ni Mara ay parang isang matalim na gunting na gumupit sa katahimikan ng madilim at masikip na apartment ni Clara. Nakatayo si Mara sa gitna ng sala na puno ng mga bakanting bote ng alak at mga nilukot na papel ng pautang mula sa kasino. Ang amoy ng kulob at dumi sa paligid ay sapat na para masuka ang sino mang sanay sa karangyaan, ngunit nanatiling matuwid ang tindig ni Mara. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay tila isang nagniningning na hiyas sa gitna ng basurahan. Napaupo si Clara sa kanyang sira-sirang sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang isang pakete ng sigarilyo. Ang dating kutis na inalagaan ni Amara noon ay tuyot na at puno ng mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Amara, Mara, paano mo nahanap ang lugar na ito? Pabulong na tanong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng takot. Madaling mahanap ang mga daga, Clara, lalo na kung ang mga ito ay gutom at maraming utang. Sagot ni Mara habang dahan-dahang naglalakad sa paligid. Hinawakan niya ang isang lumang tasa ng kape na may lamat na, isang tasa na bahagi ng set na iniregalo niya kay Clara noong nakakuha ito ng sariling pwesto para sa negosyo. Naalala mo ba ito? Binili ko ito para sa'yo bilang simbolo ng bago mong simula. Pero anong ginawa mo? Pinili mong uminom ng lason kasama si Emilio kaysa sa katapatan na inialok ko. Wala akong pinilian noon, Mara. Tinakot ako ni Emilio. Pagmamaang-maangan ni Clara, ang mga luha ay nagsimulang gumulong sa kanyang maruming pisngi. Sabi niya, kung hindi ako makikipagtulungan sa kanila ni Sofia, isasabit niya ako sa mga utang ko. Ginawa ko lang yun para mabuhay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara. Hindi marahas na tunog, kundi isang mabilis at matunog na pagtama ng palad na nagpalingon sa kanyang ulo sa gilid. Hindi gumalaw si Mara. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado kahit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Huwag mong gamitin ang salitang mabuhay bilang palusot sa iyong pagkakasala, bulong ni Mara. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Namatay ang anak ko dahil sa inyo. Pinanood niyo akong gumulong sa hagdanan habang ang tanging iniisip niyo ay kung paano mahahati ang yaman ko. Yun ba ang tawag mo sa pagtatangka na mabuhay? Napahagulgol si Clara at lumuhod sa paanan ni Mara. Patawarin mo ako. Please, Mara. Tulungan mo ako. Hinahabol ako ng mga Bombay. Papatayin nila ako kapag hindi ako nakabayad bukas. Ikaw lang ang may pera. Ikaw lang ang makapagliligtas sa akin. Tumingin si Mara sa ibaba. Sa babaeng dati niyang itinuring na kapatid na ngayon ay parang isang pulubi sa kanyang paanan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso, ang alaala ng kanilang pagkakaibigan, ngunit agad itong nilamon ng imahe ng kanyang duguang apron sa gabi ng aksidente. Gusto mong maligtas? Tanong ni Mara. Sige, babayaran ko ang lahat ng utang mo. Bibigyan kita ng sapat na pera
para makapagsimula sa probinsya at hindi ka na mahanap ni Emilio. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa pag-asa. Totoo ba yan, Mara? Gagawin mo yan? Ngunit may kapalit. Dugtong ni Mara. Gusto ko ang lahat. Ang bawat mensahe, bawat dokumento, at bawat recording na magpapatunay na si Emilio ang nagplano ng lahat. Gusto ko ang katotohanan tungkol sa kung paano niyo dinoktor ang aking medical records para palabasin akong baliw. Nag-alangan si Clara. Pero kapag nalaman ni Emilio na ako ang nag-tridor sa kanya, mas matakot ka sa akin kaysa kay Emilio, Clara. Putol ni Mara sa kanya. Si Emilio ay pabagsak na. Ako? Ako ang bukas mo. Piliin mo. Ang pera at kalayaan o ang mabulok sa kalsada kapag nahanap ka ng mga pinagkakautangan mo. Dahan-dahang tumayo si Clara. Dinala ang kanyang nanginginig na katawan sa isang lumang cabinet. Mula sa loob ng isang butas na sapatos, kinuha niya ang isang maliit na flash drive at isang itim na notebook. Narito ang lahat. Bulong ni Clara. Hindi ko ito itinapon dahil alam kong balang araw, gagamitin ito ni Emilio laban sa akin. Pero Mara, may isa ka pang kailangang malaman. Hindi lang si Emilio ang may gustong mawala ka noong gabing iyon. Napakunot ang noo ni Mara. Anong ibig mong sabihin? May tumawag kay Emilio bago ka dumating sa silid. Sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Isang boses ng babae. Pero hindi si Sofia o si Bianca. Sabi ng babae, gawin mo na ngayon habang malakas ang ulan. Siya ang nagbigay ng huling hudyat para itulak ka. Naramdaman ni Mara ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang akala niyang simpleng pagtataksil ng asawa at mga kaibigan ay tila may mas malalim at mas madilim na ugat. Sino ang babaeng iyon? At bakit tila mas malaki ang galit nito sa kanya kaysa sa mga taong nasa paligid niya? Kinuha ni Mara ang flash drive at ang notebook. Pagkatapos ay naglapag ng isang makapal na sobre ng pera sa ibabaw ng maruming mesa. Hindi na siya lumingon pa habang lumalabas ng apartment. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ang bawat yabag niya sa madilim na eskinita ay tila isang hakbang patungo sa katotohanang mas masakit pa kaysa sa kamatayan. May mga lihim na mas mabuting hindi na nabubuksan, ngunit para kay Mara, ang bawat lihim ay isang bala na gagamitin niya sa kanyang huling pag-atake. Sino ang misteryosong babaeng nag-utos kay Emilio? At bakit tila ang pangalan ni Lola Remedios ay muling lumulutang sa kanyang isipan kasabay ng bagong impormasyong ito? Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan ni Mara ang notebook ni Clara. Ang unang pahinang nabasa niya ay naglalaman ng isang petsa. Ang petsa kung kailan pinatay ang kanyang mga magulang. Ang mga ahas ay hindi kailanman nagiging tapat sa isa't isa, lalo na kung ang pinag-aagawan ay isang mabulok na bangkay ng nakaraan. Ang malamig na tinig ni Mara ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang conference room ng Aurora Holdings. Sa harap niya, nakaupo si Emilio na tila isang bilanggo, habang sa magkabilang gilid nito ay sina Sofia at Bianca. Ang dalawang babae ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit, tila nagpapatalbugan sa kinang ng alahas. Hindi alam na ang bawat brilyanteng suot nila ay hiram na sandali na lamang. Ibinaba ni Mara ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog nito sa ibabaw ng makinis na kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Napag-aralan ko na ang inyong proposal, Emilio. Simula ni Mara, habang dahan-dahang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling fountain pen. Kailangan ninyo ng 50 milyong piso para hindi tuluyang malubog sa utang ang inyong kumpanya. At handa akong ibigay iyon. Ngunit sa isang kondisyon. Kahit ano, Mara, mabilis na sagot ni Emilio. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman at desperasyon. Anong kondisyon iyon? Tumingin si Mara kay Sofia, pagkatapos ay kay Bianca. Isang mapait at mapanghamong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang Aurora Holdings ay nangangailangan ng isang mukha para sa aming bagong kampanya sa Pilipinas. Isang babaeng may integridad, dangal,
At higit sa lahat, ang tanging pinagkakatiwalaan ng CEO ng De La Riva Enterprises. Sabi mo sa akin kagabi, Emilio, sa isang lihim na tawag, na si Bianca ang mas nararapat dahil mas mabango ang pangalan niya kaysa kay Sofia. Napatayo si Sofia sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Anong sinabi mo, Emilio? Mabango. Ako ang kasama mo sa lahat ng hirap. Ako ang gumawa ng paraan para makuha ang mga lupain ni Amara. At ngayon, sasabihin mo na ang babaeng ito ang mas nararapat? Sofia, tumahimik ka. Hindi ko sinabi yan. Pilit na pagtanggi ni Emilio habang ang pawis ay nagsimulang gumulong sa kanyang sentido. Lalong dumanas ng kaba si Bianca, ngunit hindi niya napigilang ngumiti ng palihim. Bakit ka nagagalit sa Sofia? Baka naman totoo ang sinabi ni Emilio. Masyado ka na kasing agresibo. Ang kailangan ng kumpanya ay ang kagandahang katulad ng sa akin na hindi kailangang sumigaw para mapansin. Kagandahan? Sigaw ni Sofia ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Ang kagandahang galing sa Botox at sa perang ninakaw mo sa kumpanya? Huwag mo akong simulan, Bianca. Alam ko ang lahat ng sikreto mo, pati ang paglilihim mo kay Emilio tungkol sa mga lalaking kinakatagpo mo sa gabi. Nagpatuloy si Mara sa panonood, tila isang direktor na nasisiyahan sa gulo ng kanyang mga tauhan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baso ng tubig at uminom. Ang kanyang bawat galaw ay kalmado at puno ng grasya. Ang makita ang mga taong sumira sa kanyang buhay na ngayon ay unti-unting winawasak ang isa't isa dahil sa isang munting binhi ng duda na kanyang itinanim. Sayang naman! Buntong hininga ni Mara, sapat na para marinig ng lahat. Akala ko ay magkakasundo kayo. Mukhang kailangan ko munang pag-isipan kung itutuloy ko pa ang investment na ito. Ayaw ko ng mga partners na nag-aaway na parang mga aso sa harap ng pagkain. Hindi, Mara. Magkakasundo kami. Pagmamakaawa ni Emilio. Sofia, Bianca, maupo kayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang selos at inggit na matagal nang nakabaon sa pagitan ng dalawang babae ay tuluyan ng sumabog. Ang pagkakaibigang nabuo sa pagtataksil ay sadyang walang matibay na pundasyon. Lumabas si Mara sa conference room. Iniwan ang tatlo sa gitna ng kanilang kaguluhan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang plano. Kinagabihan, sa isang marangyang charity gala kung saan ang lahat ng alta sosyedad ay naroon, siniguro ni Mara na magtatagpo ang dalawa sa gitna ng ballroom. Nagpadala si Mara ng isang mamahaling kwintas kay Bianca na may kalakip na sulat na tila galing kay Emilio. Para sa aking tunay na reyna, huwag mong sasabihin kay Sofia. Nang makita ni Sofia ang kwintas sa leeg ni Bianca, habang sila ay nasa gitna ng maraming tao, ang kanyang katinuan ay tuluyang naglaho. Traidor ka! Sigaw ni Sofia na narinig ng buong ballroom. Ang lahat ay napalingon. Ang tunog ng mga musikero ay biglang tumigil. Nakatayo si Mara sa isang sulok. Hawak ang isang baso ng champagne habang pinapanood ang bawat detalye ng kaganapan. Lalakad sana si Bianca palayo, ngunit mabilis siyang hinablot ni Sofia sa buhok. Ang marahas na paghampas ng palad ni Sofia sa pisngi ni Bianca ay lumikha ng isang matunog na pagtama na tila isang hudyat ng katapusan ng kanilang pagkakaibigan. Nagkagulo ang mga tao. Ang marangyang kaganapan ay naging isang eksena ng teleserye na walang sino man ang gustong palampasin. Iyan ang nararapat sa iyo, mga agaw. Muling sigaw ni Sofia. Bago siya pigilan ng mga security guard, si Bianca ay napasandal sa isang lamesa. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at sakit. Habang ang pulang alak mula sa isang natumbang baso ay dahan-dahang kumakalat sa kanyang puting gown. Tila ang dugo ang apron ni Amara noong gabing iyon. Nakangiti si Mara habang tinitingnan ang dalawang babaeng kinaladkad palabas ng ballroom. Ngunit ang kanyang ngiti ay agad ding naglaho nang maramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang siko. Nasisiyahan ka na ba sa palabas mo, Amara?
Ang boses ay galing sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit. May mga matang tila nakikita ang lahat ng kanyang lihim. Ito ay si Attorney David Valeriano, ang abogadong matagal nang nawala, ang taong nakakaalam ng lahat tungkol sa testamento ng kanyang mga magulang. David! Bulong ni Mara, ang kanyang puso ay biglang kumaba. Hindi lang sina Sofia at Bianca ang kailangan mong bantayan. Bulong ni David sa kanyang tainga. May nakapasok na sa opisina ni Lola Aurora sa Singapore. Alam na nila kung sino ka talaga. Sino ang nagpadala ng espiya sa Singapore at ano ang kinalaman ni Attorney David sa misteryosong babaeng narinig ni Clara sa telepono? Habang ang lahat ay abala sa iskandalong naganap, isang itim na sobre ang iniwan sa mesa ni Mara na may nakasulat na isang salita. Gaba. Maganda ka pa rin ba sa harap ng mga taong niloko mo, Bianca? O ang nakikita mo na lang sa salamin ay ang bulok na kaluluwang pilit mong itinatago sa ilalim ng makapal na kolorete? Ang tinig ni Mara ay parang isang malamig na hampas ng katotohanan sa gitna ng maliwanag at marangyang grand launch ng bagong beauty line ni Bianca. Sa loob ng punong-punong ballroom ng isang 5-star hotel, nakatayo si Bianca sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang makinang na gown na tila gawa sa mga bituin. Ang kanyang muka, na inalalagaan ng pinakamamahal na mga siyentipiko at doktor, ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Kanina lamang ay masayang nagbibigay ng talumpati si Bianca tungkol sa kagandahang walang hanggan, habang ang mga kamera ng media ay nakatutok sa kanya. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila biglang naglaho nang dahan-dahang maglakad si Mara patungo sa gitna ng entablado. Hawak ang isang remote control. Mara, anong ginagawa mo rito? Pabulong na tanong ni Bianca habang pilit na pinananatili ang kanyang ngiti para sa mga kumikislap na kamera. Sira ka ba? May live broadcast tayo. Alam ko, Bianca, kaya nga siniguro ko na ang lahat ay nanonood. Sagot ni Mara, ang kanyang mga mata ay walang mababakas na kahit anong emosyon, kundi isang matalim na paghatol. Sa isang pindot ni Mara, ang malaking LED screen sa likod ni Bianca ay hindi na nagpakita ng kanyang mga naggagandahang larawan. Sa halip, lumitaw ang mga larawan ng mga kababaihang ang mga balat ay nasunog, nagkaroon ng malalalim na sugat at tuluyang nasira dahil sa paggamit ng mga produkto ni Bianca. Ang mga lab report na nagpapatunay na ang kanyang secret formula ay naglalaman ng mga illegal at mapanganib na chemical ay isa-isang lumabas sa screen kasama ang isang recording ng boses ni Bianca. Hayaan mo silang masunog ang balat basta makuha natin ang pera nila. Bibili rin naman sila ng concealer natin para itago yan. Business is business. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at nakakapangilabot. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na biglang bumagsak. Ang mga bulong-bulungan ay unti-unting naging malalakas na sigaw ng pagkadismaya. Ang mga influencers at celebrities na kanina ay nagpupuri kay Bianca ay isa-isang lumayo. Tila ayaw madamay sa lason na unti-unting bumabalot sa pangalan nito. Hindi totoo yan. Fake news yan. Inimbento lang yan ni Mara dahil naiinggit siya sa akin. Sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ngunit habang tumitingin siya sa paligid, nakita niya ang mga galit na mukha ng mga taong dati ay sumasamba sa kanya. Naramdaman ni Bianca ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng kanyang huling sandali. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At sa gitna ng kanyang pagkapahiya, dahan-dahan niyang naramdaman ang pawis na nagpapabura sa kanyang mamahaling make-up. Ang kanyang maskara ay unti-unti nang natutunaw. Lalong dumanas ng kahihiyan si Bianca nang lumapit ang mga otoridad sa entablado. Isang opisyal mula sa ahensya ng kalusugan ang nag-abot ng utos para sa pagpapasara ng lahat ng kanyang klinika at pagbawi sa kanyang lisensya. Ito na ang dulo ng iyong kaharian ng mga kasinungalingan, Bianca, bulong ni Mara habang dumadaan sa tabi nito.
Binigay ko sa iyo ang puhunan para maging maayos ang buhay mo noon, pero pinili mong gamitin ang ganda mo para manira ng buhay ng iba. Ngayon, tingnan natin kung maililigtas ka pa ng iyong mukha. Tumakbo si Bianca palabas ng ballroom. Pilit na iniiwasan ng mga kamera na ngayon ay tila mga tuka ng ibon na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakarating siya sa loob ng banyo ng hotel at mabilis na isinara ang pinto. Hinarap niya ang malaking salamin sa itaas ng lababo. Doon, nakita niya ang sarili. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang lipstick ay kumalat na sa kanyang pisngi. At ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at galit. Sa galit niya, hinampas niya ang salamin gamit ang kanyang mamahaling bag. Ang matalim na tunog ng pagguho ng salamin ay umalingaw-ngaw sa loob ng banyo. Ang bawat piraso ng nabasag na kristal ay sumasalamin sa kanyang watak-watak na buhay. Sa bawat maliit na piraso ng salamin, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang mukha. Isang mukhang hindi na niya makilala dahil sa kapal ng kasalanang nakabalot dito. Wala na ang lahat. Hagulgol ni Bianca habang nakaupo sa malamig na sahig, napapalibutan ng mga piraso ng basag na salamin. Sa kabilang panig, nakatayo si Mara sa labas ng hotel, tinatanaw ang gabi. Isang tagumpay na naman ang kanyang nakuha, ngunit bakit tila ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nababawasan? Binalikan siya ng alaala ni Attorney David. Kung totoo ang sinabi nito na may nagmamasid sa kanya sa Singapore, nangangahulugan itong hindi pa tapos ang laban. Sino ang tunay na mastermind na kayang manipulahin pati ang kanyang mga kaibigan? Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ni Mara. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at doon ay nakita niya ang mukha ni Sofia na ngayon ay mukhang wala na sa sariling katinuan at may hawak na isang sobrang may bahid ng dugo. Mara, akala mo ba ikaw lang ang marunong maghiganti? Sabi ni Sofia nang may nakakatakot na ngiti. Panoorin mo ang susunod na mangyayari kay Emilio. Anong itinatago ni Sofia sa loob ng duguhang sobre? At sapat na ba ang pagbagsak ni Bianca para mapatahimik ang multo ng nakaraan ni Mara? Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro, Amara? Akala mo ba ay ikaw lang ang may karapatang maningil? Sa bawat patak ng dugo na nawala sa'yo, may isang lihim na mas mabigat pa kaysa sa buhay mo ang hawak ko. Ang tinig ni Sofia ay puno ng panginginig. Isang pinaghalong takot at galit na tila isang hayop na nasugatan at wala ng balak pang sumuko. Nakatayo si Mara sa madilim na parking lot ng kumpanya. Tinitingnan ang dating kaibigan na ngayon ay mukhang isang taong kinalimutan na ng katinuan. Ang marangyang pulang gown ni Sofia ay may mga dumi na ng putik sa laylayan at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila katatapos lang ng isang matinding pakikipaglaban. Dahan-dahang lumapit si Sofia, ang kanyang mga hakbang ay hindi sigurado. Ipinakita niya ang hawak na sobrang may bahid ng dugo. Isang madilim at tuyong pula na tila isang babala. Narito ang lahat, Mara. Bulong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Dito nakasulat kung paano pinatay ni Emilio ang iyong mga magulang. Hindi ito aksidente sa kalsada. Pinutol ang preno ng sasakyan nila. At si Emilio ang nag-utos. Ngunit alam mo ba kung sino ang nagbayad sa kanya? Hindi ang kumpanya ninyo, kundi isang tao na matagal mo nang pinagkakatiwalaan. Naramdaman ni Mara ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga pako na itinatama sa kanyang bungo, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang kahinaan. Nanatiling matatag ang kanyang tindig, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng yelo. Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon, Sofia? Tanong ni Mara. Ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng panganib. Dahil ba nalaman mong hindi ka pakakasalan ni Emilio? Dahil ba nalaman mong ginamit lang niya ang iyong mga koneksyon at ngayon ay itatapon ka na rin niya, gaya ng ginawa niya sa akin? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Sofia. Isang tawang tila isang hagulgol na hindi makalabas. Tama ka. Ginamit niya ako.
Pinangakuan niya ako ng isang kaharian, ngunit ang tanging ibinigay niya ay isang kulungan ng mga kasinungalingan. Pero kung babagsak ako, Mara, sinisiguro ko na isasama ko siya sa impyerno. At ikaw ang gagamitin kong mitya. Kinabukasan, sa loob ng malawak na boardroom ng De La Riva Enterprises, naganap ang huling paghaharap para sa ambisyon ni Sofia. Naroon ang lahat ng mga miyembro ng board, naghihintay sa desisyon ng Aurora Holdings. Pumasok si Mara, nakasuot ng isang madilim na asul na suit na tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa silid. Nakatayo si Emilio sa dulo ng mesa. Pilit na inaayos ang kanyang kurbata, habang sa gilid ay nakaupo si Sofia, pilit na nagpapanggap na siya pa rin ang reyna ng gusaling iyon. Gusto kong ipaalam sa lahat na ang Aurora Holdings ay hindi mag-i-invest sa kumpanyang ito. Panimula ni Mara, at ang kanyang boses ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Sa halip, binili na namin ang lahat ng inyong utang mula sa mga bangko. Simula sa oras na ito, ang Aurora Holdings, na ang may-ari ng De La Riva Enterprises, nanlaki ang mga mata ni Emilio. Ano, Mara, pinag-usapan na natin ito. Nangako ka. Nanggako ako na bibigyan ko kayo ng nararapat sa inyo, Emilio. At ito na yon, sagot ni Mara, habang inilalapag ang mga dokumentong galing kay Clara at ang sobrang dinala ni Sofia kagabi. Narito ang mga ebidensya ng inyong pandaraya, ang pagdoktor ninyo sa aking medical records, at ang lantarang pagnanakaw ninyo sa pondo ng kumpanya. Tumingin si Sofia kay Emilio, umaasa na ipagtatanggol siya nito, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtalikod ng lalaki. Wala akong kinalaman sa mga pagnanakaw na yan, sigaw ni Emilio, itinuturo si Sofia. Si Sofia ang humawak ng accounts. Siya ang nagmamanipula ng mga papeles. Niloko lang niya ako. Ay ang sandali ng pagkawasak ng huling pag-asa ni Sofia. Nakita niya kung paano siya itinapon ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal. Ang kanyang ambisyon ay naging isang madilim na hukay na siya mismo ang naguhukay. Traitor ka, Emilio! Sigaw ni Sofia habang dinadamba ang asawa ni Mara sa harap ng mga miyembro ng board. Ako ang pumatay sa kaluluwa ni Amara para sa'yo. Ako ang kumuha ng lahat ng ebidensya para hindi ka makulong. At ngayon ay itatapon mo ako? Nagkagulo sa loob ng boardroom. Ang mga gwardiya ay mabilis na pumasok upang awatin ang dalawa. Ang marahas na paghila kay Sofia, palabas ng gusali, ay nasaksihan ng lahat ng empleyado. Ang kanyang mga sigaw ng galit at pagsisisi ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang opisina. Ngunit wala nang nakikinig. Kinaladkad si Sofia palabas. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay naiwan sa sahig, isang simbolo ng kanyang sikat na pangarap na ngayon ay tuluyan ng nadurog. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng mga pulis, nakikita niya ang refleksyon ng sarili sa malaking salamin ng lobby. Isang babaeng wala nang natitira, kundi ang galit na kumakain sa kanyang puso. Naiwan si Mara sa loob ng boardroom mag-isa. Tumingin siya sa malawak na bintana, tanawang lungsod na tila nasa kanyang mga palad na. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatili sa sinabi ni Sofia tungkol sa misteryosong babaeng nagbayad kay Emilio upang patayin ang kanyang mga magulang. David? Tawag ni Mara sa kanyang abogado na kanina pa nakamasid sa pintuan. Suriin mo ang sobrang dinala ni Sofia. Gusto kong malaman kung kanino galing ang perang ginamit para bayaran ang taong pumutol sa preno ng sasakyan ni na Mama. Mara, may nakuha na kaming impormasyon mula sa Singapore, sabi ni David. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang taong nagmamanman kay Lola Aurora. Hindi ito tauhan ni Emilio. Ito ay tauhan ng isang babaeng nagngangalang Remedios. Ang pangalan ni Lola Remedios ay tila isang mitya na muling nagliyab sa puso ni Mara. Ang babaeng akala niya ay kanyang kakampi. Ang tanging tao na tumulong sa kanya noong siya ay lugmok. Maaari nga bang siya rin ang nasa likod ng lahat ng kanyang paghihirap? Isang huling lihim ang kailangang mabuksan. At ang sagot
ay nasa loob ng lumang ancestral house na matagal nang iniwasan ni Mara. Ano ang matatagpuan niya sa loob ng kwarto ni Lola Remedios na magpapabago sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Hindi na kailangan ng kandila para sa huling hantungan mo, Emilio. Ang sarili mong takot, ang magsisilbing apoy na tutupok sa'yo sa loob ng madilim na silid na ito. Ang boses ni Mara ay walang bahid ng emosyon, kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ito ang mismong lugar kung saan 5 taon na ang nakalilipas, binalak ni Emilio na itago si Mara habang buhay upang makuha ang kanyang yaman. Ngayon, ang bodega ay puno ng alikabok at mga sirang kagamitan, sumasalamin sa wasak na buhay ng lalaking nakatayo sa harap niya. Nakatayo si Emilio sa gitna ng silid. Ang kanyang tuksido ay marumi na at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapraning. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga huling alahas at pera na nakuha niya bago tuluyang selyuhan ng mga pulis ang kanyang bahay. Mara, please pag-usapan natin ito. Pagmamakaawa ni Emilio, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong nagkamali ako. Pero tao lang ako, Mara. Natukso ako. Ang yaman ninyo, ang kapangyarihan, nakakasilaw. Pero mahal kita sa paraang alam ko. Mahal? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mara habang dahan-dahang lumalapit. Ang pagmamahal ba para sa iyo ay ang pagtulak sa asawa sa hagdanan? Ang pagpatay sa sarili mong anak bago pa siya makahinga? Ang pagpatay sa mga magulang ko para lang sa lupaing hindi mo naman pag-aari? Nanlaki ang mga mata ni Emilio. Paano? Paano mo nalaman? Ibinato ni Mara ang itim na notebook ni Clara sa paanan ni Emilio. Diyan nakasulat ang lahat. Ang bawat sentimo na ibinayad mo sa taong pumutol sa preno ng sasakyan ni na Mama at Papa. Ang bawat kasinungalingang itinanim mo sa isipan ko. Inakala mo bang habang buhay na mananatiling lihim ang lahat, Emilio? Ang katarungan ay maaaring mabagal, pero kailanman ay hindi ito nakakalimot. Naramdaman ni Emilio ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang mabilis na tambol na nagbababala ng kanyang huling sandali. Alam niyang wala na siyang matatakbuhan. Ang mga sirena ng pulis ay naririnig na sa malayo, dahan-dahang lumalapit na parang isang hukbo ng mga aninong handang sumakmal sa kanya. Sa kumpas ng desperasyon, mabilis na dinukot ni Emilio ang isang baril mula sa kanyang likuran. Ang matalim na tunog ng pagkasa ng metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Itinuro niya ang baril sa dibdib ni Mara. Kung babagsak ako, Mara, sinisiguro ko na hindi ka mabubuhay para makita ang tagumpay mo. Sigaw ni Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sana ay pinatay na lang kita noong gabing iyon. Sana ay hindi na kita hinayaang makahinga. Hindi gumalaw si Mara. Hindi siya kumurap. Ang takot na dati ay lumulunod sa kanya ay wala na. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng sapatos ng kanyang anak sa loob ng kanyang bag. Isang paalala na ang laban na ito ay hindi lang para sa kanya. Sige, Emilio, putukin mo. Hamon ni Mara, ang boses ay kalmado at matatag. Dagdagan mo ang kasalanan mo, pero tandaan mo, ang bawat patak ng dugo ko ay magsisilbing sumpa na habang buhay na susunod sa iyo sa loob ng rehas. Hindi ka makakatakas sa gaba ng langit. Nanginginig ang kamay ni Emilio sa gatilyo. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang mukha. Nanlalabo ang kanyang paningin. Sa gitna ng tensyon, isang anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa madilim na bahagi ng bodega. Huwag mong ituloy yan, Emilio. Ang boses ay galing sa isang babaeng nakasuot ng itim na belo. Dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Nang alisin nito ang belo, tumambad ang mukha ni Lola Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang isang kakaibang bangis. Lola Remedios? Bulong ni Mara, ang kanyang puso ay biglang kumaba. Anak,
Bitawan mo ang baril. Utos ni Lola Remedios kay Emilio. Masyado na tayong maraming kasalanan sa pamilyang ito. Huwag mo nang dagdagan ng dugo sa iyong mga kamay. Lola, tinraidor niya tayo, sigaw ni Emilio. Siya ang dahilan kung bakit tayo nawalan ng lahat. Hindi, Emilio, sabi ni Lola Remedios habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang apo. Tayo ang dahilan kung bakit tayo nawalan ng lahat. Ang kasakiman mo at ang aking pananahimik. Ngunit sa isang kisap mata, hindi ang pagsuko ang ginawa ni Emilio. Sa tindi ng kanyang galit at pagkalito, itinutok niya ang baril kay Lola Remedios. Ikaw rin. Ikaw ang nagturo sa akin na kailangang maging malakas para makuha ang gusto. Ngayon, pipigilan mo ako? Isang matinding putok ang umalingawngaw sa loob ng bodega. Ang tunog ay tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang katawan ang dahan-dahang bumagsak sa malamig na sahig. Napasigaw si Mara. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa alikabok ng silid. Sino ang tinamaan ng bala? Si Mara ba na handa ng sumuko sa tadhana? O si Lola Remedios na pilit na itinatama ang kanyang mga pagkakamali? At sino ang misteryosong lalaking nakatayo sa bukana ng bodega? May hawak na isa pang baril at nakatingin kay Emilio nang may matinding puot. Hindi ang kamatayan ang pinakamasakit na bahagi ng buhay, kundi ang makita ang taong binuo mo mula sa iyong sinapupunan na nagiging isang halimaw sa harap ng iyong mga mata. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang amoy ng kalawang sa loob ng bodega. Sa gitna ng naglalakihang anino, dahan-dahang bumagsak si Lola Remedios sa malamig na semento. Ang puting tela ng kanyang baro ay mabilis na nilamon ng mapulang likido. Isang kulay na tila sumusumpa sa bawat baitang ng pagkakasala ng kanyang pamilya. Sinalo ni Mara ang katawan ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay agad na nabahira ng init ng dugo. Lola, bakit niyo ginawa yon? Lola, gumising kayo. Ang boses ni Mara ay puno ng panginginig. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na puso. Nabitawan ni Emilio ang baril. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Napaurong siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatingin sa kanyang lola na binaril niya sa gitna ng kanyang kabaliwan. Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Pabulong na sigaw ni Emilio habang pilit na tumatakas patungo sa bukana ng bodega. Ngunit doon ay sinalubong siya ng isang matigas na suntok mula kay Attorney David kasama ang mga operatiba ng pulisya na kanina pa nakapaligid sa gusali. Ang marahas na pagdapa ni Emilio sa semento at ang matalim na tunog ng paglak ng posas sa kanyang mga kamay ay ang tanging katarungang natanggap ni Mara sa sandaling iyon. Mara, tumawag na kami ng ambulansya, sabi ni David habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Lola Remedios ang kamay ni Mara. Ang kanyang mga daliri ay mahina at nanginginig. Anak, makinig ka sa akin. Hirap na sabi ng matanda. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pananahimik ko noong gabing itinulak ka niya. Akala ko ay mapoprotektahan kita kung palalayasin kita sa pamamagitan ni Aurora. Akala ko ay mailalayo kita sa kasakiman ng pamilya ko. Lola, huwag na kayong magsalita. Darating na ang tulong, hagulgol ni Mara. Hindi na, Mara. Oras ko na ito. Ngumiti ang matanda ng may pait. May lihim pa akong hindi nasasabi sa'yo. Ang mga magulang mo, hindi sila basta-basta biktima. Ang pamilya namin ay dating naninilbihan sa inyo, sa probinsya. Ang mga lupain na kinuha ni Emilio. Sa'yo talaga yon, Mara. Ninakaw yon ng ama ni Emilio sa mga magulang mo bago sila namatay. Ang testamento, nasa loob ng altar sa lumang bahay. Nakatago sa ilalim ng larawan ng birhen. Nanlaki ang mga mata ni Mara.
Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pagtataksil, ang pagpatay, ang lahat ng pagdurusa ay nag-ugat sa isang utang na loob na binaliktad ng kasakiman. Bakit ni Lola? Bakit niyo hinayaan itong mangyari? Tanong ni Mara. Ang kanyang luha ay pumapatak sa mukha ng matanda. Dahil duwag ako, Mara. Dahil mahal ko ang apo ko, kahit alam kong siya ang sumpa ng buhay ko. Bulong ni Lola Remedios, ang kanyang mga mata ay unti-unti nang nanlalabo. Pero ngayong gabi, tinatapos ko na ang sumpa. Kunin mo ang sayo, Mara. Maging malaya ka na. Para sa anak mo. Ay ang huling pagpisil ni Lola Remedios sa kamay ni Mara bago ito tuluyang nawalan ng lakas. Ang katahimikan na bumalot sa bodega ay tila isang banal na sandali ng pagsasakripisyo. Si Lola Remedios, ang babaeng itinuring ni Mara na bahagi ng kanyang paghihirap, ay siya rin palang naging huling kuta ng kanyang kaligtasan. Tumayo si Mara. Ang kanyang puting damit ay nabahira ng dugo ni Lola Remedios, tila isang bagong baluti na sumisimbolo sa kanyang huling pagbabago. Tumingin siya kay Emilio na kinaladkad palabas ng mga pulis. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay mukha na lamang isang basang sisiw na nanginginig sa takot. "David!" Tawag ni Mara sa kanyang abogado. Ang boses ay kasing patalim ng yelo. "Ibigay mo ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad. Gusto kong mabulok si Emilio sa kulungan ng alam niyang ang lahat ng lupain at kayamanan na pinatay niya ay mapupunta sa akin, ang babaeng itinuring niyang baliw." "Gagawin ko, Mara," sagot ni David. "Pero may isa pa tayong problema. Ang misteryosong babae sa Singapore. Nahanap na namin ang kanyang lokasyon. At Mara, hindi mo magugustuhan kung sino siya." Sino ang babaeng nagmamanman kay Mara sa Singapore? At anong revelasyon ang naghihintay sa kanya sa loob ng lumang ancestral house na magpapatunay na ang laban ay hindi pa pala natatapos sa pagkakakulong ni Emilio? Sa gitna ng tunog ng mga sirena at ang lamig ng gabi, isang itim na sobre ang muling iniwan sa pintuan ng sasakyan ni Mara. Ang nakasulat sa loob ay hindi na Gaba, kundi isang pangalan: Amara de la Riva Salvador. Salvador, ang apelyido ng pamilyang matagal ng kaaway ng kanyang ama. Ang bawat pagpukpok ng matigas na kahoy na gavel sa ibabaw ng mesa ng hukom ay tila isang kumpas ng tadhana na nagtatapos sa mahabang gabi ng pagdurusa ni Amara. Sa loob ng punong-punong silid ng korte, ang bawat mata ay nakatutok sa lalaking nakaupo sa silya ng nasasakdal, si Emilio de la Riva. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang tindig ng isang matagumpay na negosyante. Ang tanging natira ay isang lalaking nanlilimos ng awa sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Batay sa lahat ng ebidensyang inihain ng prosekusyon, ang testimonya ni Clara, ang mga dokumentong nakuha mula sa Aurora Holdings at ang huling pahayag ni Remedios de la Riva bago siya pumanaw, ang korteng ito ay naghahatol kay Emilio de la Riva na guilty sa kasong pagnanakaw, falsification of public documents, at attempted murder. Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ni Amara ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi ito ang galit na inaakala niyang mararamdaman niya. Ito ay isang malamig at payapang katarungan. Tumingin siya kay Emilio na ngayon ay nakayuko at humihikbi. Ang kanyang mga kamay ay muling nakakulong sa malamig na bakal ng posas. "Amara, please! Patawarin mo ako!" Sigaw ni Emilio habang kinakaladkad siya palabas ng mga security guard. "Ginawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa hinaharap natin." Tumayo si Amra. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng dangal. "Huwag mong gamitin ang pangalan ko para sa iyong mga kasalanan, Emilio. Ang atin na sinasabi mo ay namatay na noong gabing itinulak mo ako sa hagdanan. Ang atin ay ibinaon mo kasama ng anak ko." Lumingon si Amara sa paligid.
Nakita niya sina Sofia at Bianca sa kabilang panig ng silid. Kapwa nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Naghihintay din ng kanilang sariling hatol. Wala nang natirang kinang sa kanilang mga mata. Ang kanilang pagkakaibigang nabuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng nauwi sa pag-iisa. Paglabas ni Amara ng gusali ng korte, sinalubong siya ng nagkakagulong media. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat sa gitna ng tanghali, ngunit hindi na siya nasisilaw. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Siya na si Amara Salvador, ang tunay na tagapagmana ng kanyang pamilya, ang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag pa sa brilyante. Ma'am Mara, anong mensahe ninyo sa mga taong sumuporta sa inyo? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Amara sa kamera, isang maliit ngunit tapat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katotohanan ay hindi kailanman natutulog. Maaari itong mapigilan ng pansamantala, ngunit sa huli, palagi itong babangon upang maningil. Sumakay si Amara sa kanyang sasakyan, ngunit hindi siya nagpahatid sa kanyang opisina. Sa halip, nagtungo siya sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Ang langit ay asul at ang hangin ay sariwa, malayo sa ingay at dumi ng korte. Naglakad siya patungo sa isang maliit na puntod na may nakasulat na Munting Angel. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang puting rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina, at ang simbolo ng kadalisayan ng kanyang anak. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng marmol kasama ang sapatos na gantsilyo na 5 taon niyang itinago. Anak, bulong ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na walang halong pait. Tapos na ang laban ni Mami. Nakuha na natin ang katarungan. Maaari ka nang mamahinga ng payapa. At ako, maaari na rin akong magsimulang muli. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang isang banayad na ihip ng hangin na humalik sa kanyang pisngi. Tila isang yakap mula sa isang munting anghel. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang huling luha ng pighati, bago ito palitan ng ngiti ng pag-asa. Ngunit sa kanyang pagtayo, napansin ni Amara ang isang anino sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng itim, may hawak ding puting rosas, at nakatingin sa kanya nang may malalim na kahulugan. Sino ang lalaking ito na tila alam ang kanyang bawat hakbang? At ano ang kinalaman niya sa pangalang Salvador na nagbukas ng bagong kabanata sa kanyang buhay? Mula sa matinding kasiyahan ng tagumpay, tungo sa isang malalim at payapang pagtanggap. Ang paglalagay ni Amara ng puting rosas at ng sapatos na gantsilyo sa puntod ng kanyang anak. Isang ganap na pagpapakawala sa sakit. Ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki sa sementeryo at ang koneksyon niya sa pamilyang Salvador. Isang estranghero ang lumapit kay Amara at bumulong. Hindi pa tapos ang lahat, Amara Salvador. Nagsisimula pa lang ang pagbawi sa tunay mong kaharian. Ang puting rosas na naiwan sa puntod, ang katahimikan ay hindi na isang kaaway na sumasakal sa gabi ni Amara. Sa halip, ito ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay ng init sa kanyang puso. Nakatayo siya sa malawak na beranda ng muling nabawing ancestral house ng mga Salvador sa probinsya. Ang halimuyak ng mga puno ng mangga at ang alat ng hangin mula sa malapit na dagat ay tila bumubulong ng pagbati sa kanyang pagbabalik. Hawak ni Amara ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig. Wala na ang mga bakas ng takot. Ang mga pilat sa kanyang kaluluwa ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nagdurugo. Sila ay naging mga dekorasyon na lamang ng kanyang katatagan. Napakaganda ng pagsikat ng araw dito, hindi ba? Ang boses ay galing sa lalaking kanina pa nakamasid sa kanya mula sa pintuan. Si Gabriel Salvador, ang malayong pinsan na hindi niya nakilala. Ang taong sa likod ng mga anino ay tumulong kay David at Lola Aurora upang protektahan
ang kanyang mga mana. Siya ang misteryosong lalaki sa sementeryo, ang taong nagpaalala sa kanya na ang dugo ng mga Salvador ay dugo ng mga palaban. Sobra, sagot ni Amara habang bumabaling kay Gabriel nang may matamis na nangiti. Akala ko noon, ang dilim ng Maynila, ang magiging huling alaala ko. Hindi ko inakalang makakakita pa ako ng ganito kapayapang umaga. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Sapat ang distansya upang magbigay ng respeto, ngunit sapat ang lapit upang maramdaman ni Amara ang init ng presensya nito. Karapat-dapat ka sa kapayapaang ito, Amara. Marami kang isinakripisyo. Ang bawat luhang pumatak sa iyo ay binayaran na ng tadhana. Ibinaba ni Amara ang kanyang tasa at tumingin sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Gabriel, may dumating na sulat mula sa kulungan kahapon, galing kay Emilio. Naitigil ni Gabriel ang kanyang pag-inom. Binasa mo ba? Umiling si Amara. Hindi na kailangan. Alam ko na ang sasabihin niya. Mga salita ng pagsisisi na wala ng silbi o mga pangakong hindi na kayang tuparin. Ipinasunog ko na ang sobre kay Rina. Ang bawat abo nito ay isinama ko sa hangin. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. Kahit ang galit ko sa kanya, dahan-dahan na ring naglalaho. At iyon ang pinakamalaking tagumpay ko, ang hindi na siya isipin pa. Ay ang sandaling hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Amara. Isang banayad na pagdampi ng palad, puno ng pangako at pag-unawa. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakakasakal o puno ng drama. Ito ay isang pag-ibig na parang dahan-dahang pagbukadkad ng bulaklak pagkatapos ng mahabang taglamig. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga mata ni Amara. Gusto kong buksan ang bahay na ito para sa mga babaeng katulad ko noon. Sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong maging isang santuwaryo ito. Isang lugar kung saan ang mga sugat ay hindi ikinahihiya, kundi pinaghihilom. Gusto kong ituro sa kanila na ang pagiging biktima ay isang kabanata lamang, hindi ang buong kwento ng kanilang buhay. Huminga ng malalim si Amara. Ninanamnamang kalayaan. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng katarungan, ngunit ang pagpapatawad sa kanyang sarili ang nagbigay sa kanya ng buhay. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang munting anghel. Tila nagsasabing, "Mommy, malaya ka na. Handa ka na bang pumasok?" Inihanda na ni Nanay Sela ang almusal. Pag-aya ni Gabriel ng may lambing. "Handa na ako," sagot ni Amara. Habang dahan-dahan silang naglalakad pabalik sa loob ng bahay, lumingon si Amara sa huling pagkakataon sa dagat. Ang araw ay mataas na, nagbibigay ng gintong liwanag sa lahat ng bagay na dinadaanan nito. Ang munting sapatos na gansilyo ay wala na sa kanyang bag, ngunit ang alaala nito ay mananatiling isang matamis na kanta sa kanyang puso. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga traidor ay nasa likod na ng mga rehas at si Amara Salvador ay hindi na muling lilingon sa dilim. Isang huling tanong ang naiwan sa isipan ng mga nakikinig. Sa bawat pagtatapos, mayroon nga bang tunay na bagong simula? O ang bawat bukas ay isa lamang pagpapatuloy ng ating mga napagtagumpayan? Ang liwanag ng araw na bumabalot sa buong ancestral house. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng putik mula sa nakaraan ni Amara Salvador. Ang dating ancestral house na naging saksi sa mga lihim ng pamilya ay muling nabuhay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito puno ng kasakiman. Ang tahanan ni Amara ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang nawala ng direksyon, mga inang ninakawan ng pangarap, at mga anak na nangangailangan ng pagkalinga. Nakatayo si Amara sa gitna ng malawak na hardin. Pinapanood ang mga bata na masayang nagtatakbuhan sa ilalim ng mga puno ng nara. Ang bawat tawa nila ay tila isang gamot na tuluyang nagpapahilom sa sugat ng kanyang pagkawala.
Hindi na niya hinahanap ang munting pintig sa kanyang tiyan nang may kasamang pait. Sa halip, itinuturing niya ang lahat ng batang naroon bilang bahagi ng kanyang muling pagsilang. Mama Mara, may dumating pong balita mula sa lungsod. Wika ni Rina, ang kanyang tapat na assistant na nanatili sa kanyang tabi sa lahat ng unos. Si Emilio. Pumanaw na po siya sa loob ng infirmary ng bilangguan dahil sa sakit. Sina Sofia at Bianca naman po ay nananatiling nakakulong. Wala na pong bumibisita sa kanila. Nakalimutan na po sila ng mundong pilit nilang nakuha sa maling paraan. Huminga ng malalim si Amara. Tiningnan ang malayo at asul na langit. Walang galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Walang tuwa sa pagkamatay ng taong sumira sa kanya. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Sana ay nahanap niya ang kapayapaan sa huling sandali niya. Mahinang sagot ni Amara. Pinatawad ko na siya, Rina. Matagal na. Hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang puot ay isang mabigat na bagahe at ayaw ko na itong bitbitin sa bagong buhay na ibinigay sa akin. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa likuran at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Amara. Isang haplos na puno ng katiyakan at respeto. Handa ka na ba para sa ating pag-alis bukas? Hinihintay na tayo ni Lola Aurora sa Singapore para sa anibersaryo ng foundation. Handa na ako, Gabriel. Muling ngumiti si Amara. At sa pagkakataong ito, ang ngiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat sa pananatili sa tabi ko, kahit noong ang tanging dala ko lang ay ang aking mga pilat. Ang mga pilat mo ang nagpapatunay na ikaw ay isang mandirigma, Amara. Bulong ni Gabriel. At para sa akin, ikaw ang pinakamagandang tanawin na nakita ko. Sa huling sandali ng kwentong ito, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong paligid, iniwan ni Amara ang isang huling aral para sa lahat ng nakikinig. Ang buhay ay hindi na susukat sa kung gaano ka kadalas na dapa, kundi sa kung paano ka bumangon nang may mas mataas na dangal. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nananakit. At ang katarungan, gaano man ito katagal, ay palaging dumarating para sa mga pusong marunong maghintay at maniwala. Sa bawat gabi ng pag-iyak, palaging may kasunod na umaga ng pag-asa. At kay Amara Salvador, ang umagang yon ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay ang kanyang katotohanan, isang buhay na puno ng liwanag, pagmamahal, at ganap na paghilom.